Una, sinabi niya nagagalit si Marcos Jr. dahil hindi naaabot yung 2 billion pesos per month at kahit nag-deliver na ng 1 billion pesos through kay Yusek or Undersecretary Jojo Cades na very close kay Marcos, hindi pa rin kontento si Marcos. Ito ay pagpapahayag na direktang tinumbok ni Saldico. At sa isang pagpupulong, or before that, sabi niya February 2025, this year, nagpadala siya ng confidential letter kay Bongbong Marcos Jr. explaining his side kung bakit kailangan niyang ikamata ang mga budget, no? Of course, we are not taking hook, line, and sinker ang lahat ng sinasabi ni Saldico. Pero hihimayin natin ano po ang dumudugtong o tumutugma sa katotohanan by making an analysis according to existing circumstances. Pwede pong dinadagdagan o binabawasan ni Saldico ang kanyang kwento, but we can analyze kung ano ang tumutugma sa katotohanan. Okay? Ang una niyang binanggit na mahiningi si Martin Romualdez o inutos, to be precise, na 2 billion pesos per month dahil hati sila ni Bongbong Marcos Jr. Kukunin ni Saldico ito sa mga contractors. At ang mga contractors at mga negosyanteng involved sa kriminal na pangungontrata ay aarigluhin ni Saldico na makakakuha ng mga projects. Yun pong sindikato nila. Of course, si Saldico may partida din. Hindi naman po siya santo. We are not talking about a prophetic revelation ng isang santo o propeta. Si Saldico po ay may kasalanan. Subalit, hindi po siya ang pinakasentro ng mastermind. Siya po ay executor, siya po ang tagakatay, siya po ang tagabangkero, bodigero, at tagapagmudmud ng dinambong na mga pundo. Kasalanan pa rin po yun. Pero mas higit na mabigat ang kasalanan ng punong salaring kriminal. The mastermind na ngayon, nai-establish natin ang criminal trails, bumabalik talaga kay Marcos at kay Romualdez. So ngayon, noong February 2025, sinabi ni Saldico na nagpadala siya ng confidential letter kay Bongbong Marcos Jr. at ilalabas daw niya ang sulat na ito. At ang confidential letter ay nag-i-explain si Saldico na kailangan po katay-katayin, kamadahin o arigluhin kung papaano itatago ang mga insertions. Kasi karamihan sa mga insertions po, wala doon sa tinatawag na National Expenditures Program or NEP. Ipinapahabol, ipinapapasok, isinisingit upon orders of Marcos kung hindi dumaan kay Jojo Cades na isang undersecretary. I think Jojo Cades is nasa DOJ o nasa Office of the Executive Secretary. And then, dumadaan din minsan kay Bersamin, kay Adrian Bersamin o kay Amina Pangandaman, ang kanyang budget secretary. And by the way, kinumpirma na rin po ni Yusek Bernardo na si Bunuan ay involved in the overall operations ng sindikato ni Marcos at ni Romualdez. Kaya nga po pinatakas na si dating DPWH Kulukoy na si Bunuan, playing innocent and style bulok pa siya na ipinagmayabang nilang dalawa ni Marcos na may more than 9,000 completed flood control projects ang Kulukoy. Yun pala pinagnanakaw at karamihan mga ghost projects. Tarantado, no? Bago siya mag-resign, pinasakay pa niya ang buong mamamayang Pilipino. Ngayon, antayin natin kung ano ang detalye ng confidential letter na binabanggit ni Saldico. But one thing is clear, na hindi nagustuhan ni Marcos kung bakit hindi nako-comply ang 1 billion pesos per month, no? Dalawang bagay po yan. Either tinataga ni Saldico o hindi nakakapagbigay ng kumpleto ang ibang mga contractors na pinapakash advance nila upang i-deliver na.
hindi tayo maniniwala na walang taga o walang partida si Saldico. Pero, syempre, ang higit na karumal-dumal itong presidente at ang Speaker of the House because they use their authority to provide itong tinatawag na cover, protection, and sanction para kay Saldico. Kasi kung wala si Romualdez, hindi rin po mabubuo ang sindikato sa House of Representatives. Kung wala si Marcos, hindi po magiging speaker si Martin Romualdez. Yun po ang linya ng mga kung papaano ang dugtungan at ugnayan nitong mga sindikato nila Marcos at nila Romualdez. Okay. Ngayon, noong March 2025, pinagalitan si Saldico at si Martin Romualdez ni Bongbong Marcos Jr. sapagkat mas bumubukol at mas malaki ang insertions ni Saldico at ni Martin Romualdez. Yun po ang totoong kwento na tumutugma doon sa naunang pahayag ni Toby Chanco. Pero hindi ibig sabihin po na walang interes o hindi tumutulak si Marcos ng insertions. Napupuna niya na terrible ang mga ginagawang abuso sa pundo ni Saldico at ni Romualdez, kaya siya pumalag. Kasi nakikita niya bumibili si Romualdez ng mga properties sa Forbes Park na nagkakahalaga ng mahigit aabot ng tag 10 to 15 billion pesos. Bahay at lupa. So, may mga helicopter, may binili nga siyang eroplano, 2 mula kay Lusutan, Gulfstream. Itong Gulfstream, pang matagalan po na eroplano ito nalipad, no? It can fly up to direct 20 hours to 24 hours. Kaya po na makina nito na tuloy-tuloy. Long distance, long haul flight, no? So, ang isang Gulfstream na brand new, nagkakahalaga ng $38 million. So, mga kulang-kulang po yan sa how much? Mga, siguro aabot ng mga 5 billion pesos. Ang refurbished, second-hand, slightly used, Gulfstream, 2 binili niya nagkakahalaga po ng mga nasa kulang-kulang sa 400 million pesos. Wow! So napapansin ni Marcos, si Saldico, mayroon pong 3 or 4 na helicopter at 3 eroplano na nabili. At maraming mga Ferrari, Porsche, lahat po, Lamborghini, mga mahamahaling sasakyan. Na napapansin ni Marcos, bumubukol. At pwede po na ito ay mapansin. Kaya yan sinita. Pero it does not follow na totoo ang kwento ni Toby Chanco na hindi sangkot si Marcos. Okay? Pangatlong punto ni Saldico na nakuha natin kanina. Si Marcos ay mayroon pong 100 billion pesos na isiningit na insertions na nagagalit siya kay Saldico dahil gusto ni Saldico kamadahin. 50 billion na insertion ipapasok sa DPWH. Ang 50 billion sa unprogrammed appropriations. Nagalit si Marcos. Gusto niya lahat ang 100 billion sa DPWH. Kaya sinabihan niya si Saldico, huwag niyong pakialaman ang aking mga insertions. Maghanap kayo at maglagay ng inyong insertions. Pero yung sa akin, sa DPWH dapat. Bakit? Kasi kung sa unprogrammed appropriations po, ang 50 billion, hindi po makukuha kaagad ni Marcos ang kanyang SOP. Kailangan yung 100 billion na sa DPWH para makukuha niya ang SOP. Kasi may mga kontraktor siyang kausap. Meaning to say, ipa-cash advance niya. Advance delivery. 25 billion yun. Kaya gusto ni Marcos, doon po ilalagay, mga kababayan, sa DPWH. Ang punto ni Saldico, kung ilalagay sa DPWH, mga kababayan, ang mangyayari po, bubukol ng malaki ang budget ng DPWH at pwedeng magiging mas malaki pa. Ang budget ng DPWH
kaysa Department of Education. And under the Constitution, yan po ay anomalya because nakasaad sa saligang batas that the highest budgetary priority shall be allocated to the Department of Education or to the education sector. Ngayon, doon nagsimula ang pagsita ni Marcos kay Saldico. And mukhang ito ay logbook kay Saldico kung bakit nagalit si walang imik si Risa Hontiveros. Yes, kasi may insertions din siya na itinuro ni Katonying at nila Jerry Baha doon sa programa nila sa DZRH. Kaya nga hindi din siya malinis, no? So 100 billion pesos gusto ni Marcos ipilit nila Saldico at nila Romualdez na ikarga doon sa DPWH. Of course, kasabwat yan si Bunuan. And out of that, nag-deliver si Saldico ng 25 billion pesos kay Marcos mismo dahil hinanapan niya ng contractors. Ito pa ang hindi binabanggit ni Saldico, sino-sino ang mga contractors nila Marcos at sino pa ang iba. May binabanggit itong si Governor Chavit Singson sa kanyang pahayag ngayong araw na si Mayor Alcid ng mayor ito ng Lawag City ay kontraktor nila Marcos at sila Marcos ang naglagay dyan at kanilang initsyapuera ang pinsan nila na si Michael Kion na anak ng nanay. Ang nanay ni Michael Kion anak ng kapatid ang nanay ni Michael Kion kapatid ni Marcos Sr. Si Fortunata yata ang nanay nito. Kaya pinalitan ni Mayor Alcid. Itong si Mayor Alcid po, ito ang kontraktor nung konsehal pa nila Marcos na ginagamit. So most likely, ang mga billions of contracts at mga insertions na ipinasok ni Marcos Jr. at ni Sandro Charis Pimpinco Marcos, nadamay pa si Charis Pimpinco, magkamukha no? 50 billion po ang itinuro ni Saldico kay Sandro Marcos. At mula doon, may binanggit kanina si Saldico. Sabi niya, nagalit sa akin si Sandro Marcos dahil kulang ng 8 billion ang kanyang insertions noong 2025 budget. Dahil na cash advance na niya. So, magbabalik siya ngayon, magsasauli siya ng pera. Magkano ba ang 25%? That's 1/4, no? Ng 8 billion, mga 2 billion po ang nakuha ni Sandro Marcos doon sa mga proyekto na nagkakahalaga ng 8 billion on top of the 21 billion na kanyang ipinilit na isingit at ipasok nila Saldico dahil siya si Sandro Marcos. Kulukoy na ang bata pa pero tarantado at magnanakaw na according sa pagpapahayag at explanation ni Saldico. So na-cash advance niya ang 2 billion. Kaya sabi niya kay Martin Romualdez, galit siya kay Saldico dahil kinatay ni Saldico ang 8 billion. Dapat 29 billion ang kanyang insertion, naging 21 billion lang sa 2025 budget. Kaya nakaka-cash advance na siya ng 2 billion, so mapipilitan siyang isoli iyon dahil wala siyang maibibigay na kontrata o proyekto. Wow! 3 years na umupo si Sandro Marcos, no? 2022 to 2025, at mayroon pa siyang 3 years ngayon, 50 billion ang nakuha niya na insertions. Kung saan niya ginamit ito, hindi niya pinaliwanag. Ang sagot niya lang, nagsisinungaling daw si Saldico. Parang kagaya sa tatay niya, ang sagot niya lang, hindi niya kapatid si Amy Marcos.